Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, resurrexit sicut dixit. Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, Alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, bakit ba tayo binigyan ng puso ng Diyos? May puso ka para magmahal ka. May puso ka para diyan manahan at tumira ang Diyos. Napakaganda nga ng sabi ni San Agustin, "Our hearts are made for you, O Lord, and our hearts are restless until they rest in you." Kaya pagbalisa ka at puno ng takot at pangamba ang iyong puso, ano ang ibig sabihin? Una, nagkukulang ka sa pagmamahal. At pangalawa, nagkukulang ka din sa pananalig at tiwala sa Diyos. Are your hearts restless? Kumusta ng puso mo? Sa banal na misang ito, ipagdasal natin ang mga pusong puno ng takot, ang mga pusong nasugatan, ang mga pusong may sakit. At hilingin natin sa Diyos na Siya ay lumapit, pumasok, tumira, manahan sa bawat puso ng isang nananampalataya, para tayo muli ay makita na karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Hilingin muli natin ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko sa kapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinamo ko sa Mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mo kami mapalaya at masagip. Ninggin mo ang aming nagmamakaawang tinig at gawin mo kaming niniligtas ng dugong dumanak sa mahal mong anak, ay makapamuhay sa iyong pamamagitan at makasapit sa iyong maligaya at matiwasay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, nang dumating si Pablo sa Antioquia ng Pisidia, siya ay pumasok sa sinagoga at sinabi, "Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ay pinaldalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Hindi kinikilala ng mga naninirahan sa Jerusalem at ang kanilang mga pinuno na si Kristo ang tagapagligtas. Hindi rin nila inunawa ang mga hula ng mga propeta
na binabasa tuwing araw ng pamamahinga. Ngunit sila na rin ang nagsakatuparan ng hulang yon nang hatulan nila ng kamatayan si Jesus. Bagamat wala silang sapat na katibayan para siya'y hatulan ng kamatayan, hiniling pa rin nila kay Pilato na siya'y ipapatay. At nang matupad na nila ang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya, ibinaba nila ito sa krus at inilibing. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos, at sa loob ng maraming araw ay nagpakita at sumama sa kanya na siya'y pumunta sa Jerusalem sa Galilea. Ngayon, sila'y mga saksi niya sa mga Israelita, at narito kami upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita. Ito ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno na kanyang tinupad sa atin nang muli niyang buhayin si Jesus. Ito ang nasusulat sa 2 awit. Ikaw ang aking anak, at ako ang iyong ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Tungkol sa akin ay sinabi ng Poong Diyos, sa bundok kong mahal, sa tuktok ng Siyon, aking niluluklok ang haring marangal. Ganito ang sabi ng lingkod ng puhon ng hari sa Siyon, aking ihahayag ang pinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal, at magmula ngayon, ako naman ito ang gilong mong ama sa habang panahon. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Pamamahalaan mo ang kamay na bakal ang lahat ng ito. Tulad ng palayok, durugin mo sila sa mga kamay mo. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mag-ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Panginoong Diyos, iyong paglingkuran, katakutan, lubha. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotoan at buhay patungo sa amang mahal. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Bago po ang lahat, gusto ko pong magpasalamat sa inyong lahat na nag-greet sa akin. Sa mga hindi po nakakaalam, ngayong araw po ay aking birthday. Maraming salamat po. Ilang taon na po ako? Secret. Joke lang po. Ako po ay 1 year na lang. By next year, 40 years old. So 40 minus 1, yun po ay ang aking edad ngayon. Nakalahati ko na po ang aking buhay. At hari nawa, kung kagustuhan pa rin po ng Diyos, ay dagdagan pa niya ang aking buhay hanggang 80. Diba? Yan po ang nakasaad sa Biblia na ang buhay ng tao ay hanggang 70 lang. 80 kung siya ay malakas. Kaya nga po, kung ako man po ay makarating ng 80, salamat sa Diyos. Pero yan po ang palaging dasal at panalangin ko sa Diyos. Kung hanggang saan ako po ay nagpapasalamat sa Kanya. Maraming salamat po sa inyong mga pagdarasal, sa inyong pananalangin sa akin. Malaking tulong po ito. Nakakaramdam po ako ng panibagong lakas at inspirasyon na mapagpatuloy ko itong aking misyon na pinagkatiwala din ng Panginoon sa akin. So, once again, maraming salamat po sa inyo. Anyway, gusto ko lang po itanong sa inyo, sino ba sa inyo dito ang stress? Pakitaas pong kamay. Kayo pong mga sumusubaybay sa ating misa. Kung stress po kayo, paki-comment po, Amen. Siguradong marami ang Amen. Stressed sila. Bakit po kayo stressed? Sigurado po, walang tao ang hindi nai-stress. Amen? Amen. Ang tanong, anong kinai-stress niyo? Ang mga estudyante, hindi po bago sa stress. Bakit sila nai-stress? Dahil napakarami nilang kailangan ipasang exam. Napakarami nilang project. Pag po hindi sila pumasa, natatakot sila na ma-disappoint ang kanilang mga magulang. Kaya naman po, meron po mga ibang estudyante, hindi matanggap na sila'y bumabagsak, hindi nila maharap ang kanilang mga magulang, nagpapakamatay. Yan po yung malungkot na kwento. Pag nakapag-graduate, stress pa rin. Bakit? Naghahanap na po ng trabaho. Pag nasa bahay lang, nahihiya, isipin na batugan o tamad. Pero pag nakakita naman ng trabaho, hindi pa rin nawawala yung stress. Nadaragdagan pa rin yung stress. Bakit? Meron ng deadline. Meron ng boss na masungit. Kailangan na mag-commute. Napapagod sa trabaho. Patong-patong na stress galing sa trabaho. Amen? Pag single ka, stress ka. Bakit? Palagi kang tinatanong, wala ka pang jowa. Pag nagka-jowa ka naman, stress ka pa rin. Bakit? Tinatanong, kailan kayo ikakasal? Pag kinasal na kayo, stress pa rin kayo. Bakit? Kasi anong tinatanong? Wala pa kayong baby. Pag nagka-baby ka na, stress na stress ka. Tripling stress. Stress ka na sa trabaho, stress ka na sa misis mo, stress ka pa sa anak mo. Pag matanda ka na, stress ka pa rin. Bakit? May nararamdaman ka ng sakit. Naghahanap ka na ng magandang gamot. Nanghihina ka na. Minsan nagseself-pity ka pa dahil wala kang ipon, wala kang pera. Ang tanda-tanda mo na. Kailan mawawala ang stress sa buhay natin? Simple lang ang sagot, pagpatay na tayo. Amen? O alam nyo na, anong tinuturo nito sa atin? Tandaan niyo po, habang buhay tayo, may stress tayo. Parte ng buhay natin ang stress. Pero, huwag mong gagawing buhay mo ang stress. Yan ang paalaala sa atin. There is a difference, my dear friends, between stress being part of your life and stress as your life. Iwasan po natin ito. Huwag nating gawing buhay ang pagod natin, ang hirap natin. Pero unawain natin, parte lang yan ng iyong buhay. Ano po ang sabi ni Jesus? Napakaganda dito sa ating ebanghelyo. Do not let your hearts be troubled. Sinasabi niya, huwag kayong mababalisa, huwag kayong mag-aalala, huwag kayong matatakot. Huwag niyong hahayaan na pumasok ang bigat, ang hirap, ang pagod ng buhay sa inyong
puso. Ang tanong, ano ba natin makakayanan ang stress sa buhay natin? Dalawang paraan lang po. Una, you must not identify yourself with your stress. Tandaan niyo po yan. Uulitin ko po. You must not identify yourself with your stress. Hanggang nakikita mo ang sarili mo diyan sa kinai-stress mo, hindi yan mawawala. Hindi yan magiging magaan. Hindi yan magiging madali. Mananatili yan at lalo pang bibigat, lalaki ang problema mo dyan. Diba ang iba sa inyo sinasabi, stress ako sa teacher ko, stress ako sa misis ko, stress ako sa project ko, stress ako sa boss ko, stress ako sa sakit ko, stress ako sa asawa ko, sa mga anak ko. Tingnan niyo po yun. Stress ako. Nakikita mo ang sarili mo dun sa stress. You have identified yourself with your stress. You had made a part of your life that stress or that problem. Pero ang katotohanan, hindi ikaw ang stress na yan. Amen? Kamukha po sa karanasan o kaya naman sa emosyon. Kailangan hayaan natin na dumating at umalis. Ganyan po ang stress. Dumarating, umaalis. Hindi aalis ang stress sa buhay mo kung pinaniniwalaan mo, ikaw yan. Pero sabihin mo sa sarili mo, hindi ikaw ang stress na yan. Iba ang iyong pagkatao. Ang mas magandang sabihin, pag tayo ay nakakaranas ng stress. Ito po, nakakaranas ako ng stress sa trabaho ko. Nakakaramdam ako ng stress dito sa relasyon naming mag-asawa. May pinagdadaanan akong stress dahil sa sakit ng aking anak. Yan yung mas magandang pag-uugali. Remember, my dear friends, your words becomes your destiny and your thoughts becomes your reality. Kaya nga, pag sinabi mo, stress ako, anong mangyayari? Talagang mararamdaman mo yung pagod, talagang pagdadaanan mo yung pressure. Pag palagi mong iniisip yung stress mo, talagang mahihilo ka, sasakit ang ulo mo, bibigat ang iyong katawan. Ang salita mo ay ang iyong tadhana, ang iyong paroroonan. Ang pag-iisip mo ay nagiging karanasan, katotohanan. Kaya nga, negative words turns to your negative experience. But positive thoughts becomes your positive reality. Amen? Kaya nga po si Jesus, ano yung sinabi niya? Do not let your hearts be troubled. Huwag niyong hahayaan na mabalisa ang inyong mga puso. Anong sinasabi niya dito? Pwede naman natin alisin yung negatibong karanasan ng ating buhay. Pinapaunawa sa atin ng Diyos ni Jesus. Ang stress, parang damit. Pag yan, sinusuot mo at masikip na sa iyo, hindi na bagay, kailangan mo na yang alisin at iwan. Amen? So, number 1, para po hindi tayo ma-stress, isipin mo kung sino ka ba talaga. Hindi ikaw ang stress. Hindi ikaw ang problemang yan. Hindi ikaw ang mabigat at mahirap na karanasan. Sino ka ba talaga? Anong sabi ng Diyos? You are loved. You are special to me. You are blessed. Kaya nga, sa susunod na may karanasan ka ng stress, ulit-ulitin mo kung ano ang tingin ng Diyos sa'yo. Sabihin mo sa sarili mo, pinagpala ako. Hindi ako pinapabayaan ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Amen? Again, wag niyo pong sasabihin, stress ako. Mas magandang sabihin, may nararanasan ako stress, pero mahal ako ng Panginoon. Amen? Second, you are stressed because you do not know how to manage your mind. Gusto mong makayanan yung iyong problema, kailangan mong ituwid, ayusin ang magulo mong pag-iisip. Kaya nga po si Jesus, pinapaalala sa atin sa kanyang turo. Ano ang dahilan para hindi ka mabalisa? Sabi niya, naghanda siya ng maraming kwarto para sa atin. Para pagdating ng araw, makakasama niya tayo doon. See what Jesus is doing. He is
changing our focus on things. Inaalis niya, binabaling niya yung ating pagtingin mula sa ating mga problema sa kanyang pagpapala. Binibigyan niya tayo ng pangako. Habang ang isip mo nandyan sa problema, magiging magulo. Pero pag inalis mo ang iyong pananaw, pag-iisip sa pangako, sa grasya ng Diyos, magkakaroon ka ng kapayapaan. Remember, my dear friends, that what you focus, you receive. Kung ano ang iyong tinitignan, yan ang iyong tatanggapin. So magandang itanong yan. Ano ba ang aking tinitignan? What do I focus in my life now? Kung palagi mo tinitignan ang iyong mga utang, hindi mawawala ang iyong utang. Hindi po ba? Kung palagi mo tinitignan yung iyong sakit ng loob, yung nakalipas, yung kasalanan ng asawa mo, hindi mawawala yan sa iyong pagtingin. Yan ang palagi na babalik at babalik sa iyo. Yan ang matatanggap mo. Kung palagi mo tinitignan ang sakit, pero hindi mo nakikita ang pagpapagaling, paano ka lalakas? Paano ka bubuti? Di po ba? Focus on God and you will receive His blessing. Amen? Kaya nga po, ituon natin ang ating mga isip sa Diyos para hindi po tayo ma-stress at mabalisa. Kahuli-hulihan, para hindi po kayo ma-stress, magpasalamat kayo. Tingnan nyo, lahat ng dumadating sa ating buhay ay tulong sa ating pagpapalakas sa atin, pagpapaganda ng ating buhay. Meron nga po silang ginawang pag-aaral sa ibang bansa. Ang tanong po nila, bakit po yung mga Chinese, mas magaling sila sa math kesa sa mga Amerikano? So, inobserve po nila, pinag-aralan, pinagmasdan. Ano yung ginagawa ng mga Chinese sa kanilang mga estudyante? Bakit mas magaling sila sa math kesa po sa mga Amerikano? Alam niyo po kung ano nakita nila. Yung mga Amerikano, nahihirapan lang daw po sila 2% at the time. Yun lang po yung kanilang challenge dun sa math problem, 2%. Pero nung nakita nila yung mga Chinese, 60 to 80% hirap na hirap po sila nagsosolve ng mga math problems. At minsan pa nga, yung mga teacher nila, binibigyan sila ng maling datos. Mali po yung mga equation. Mali po yung mga tanong. So 80% of the time, hirap na hirap, nag-i-struggle po yung mga bata. Na-stress sila, in other words. At ano po ang finding? Kita nila na kailangan pala na ma-stress ka para magtagumpay ka. Hindi man natin may aalis ang stress. Pero tinuturuan tayo ng Diyos. Paano ba natin kailangan dalhin yan, buhatin sa ating buhay at gamitin para sa ikabubuti natin? Kailan nagiging masama ang stress? Pag hindi ka na ginagawang mabuting tao. Kailan nagiging masama ang stress? Pag nilalayo ka na nito sa Diyos. Kailan nagiging masama ang stress? Dalawang kakataon. Pag napapasama ka at pag itong nagiging dahilan ng iyong paglayo sa Diyos. We cannot entirely remove stress in our life. And yet, we should guard our hearts from it. Huwag tayong magpapakontrol sa stress, pero dapat tayo ang gumamit nito para sa ikabubuti ng ating buhay at ikabubuti ng ating mga kaluluwa. Tandaan niyo po ang tatlong bagay na ito para makayanan natin ang stress. Una, huwag mong sasabihin ikaw ay stress. Parte lang yan ng iyong buhay. Pangalawa, ituon natin palagi ang isip natin, ang puso natin sa Diyos. Pangatlo, magpasalamat tayo. Dahil ang stress na ito ay isa din pagpapala galing sa Diyos. Pinagdarasal po natin, lahat ng nai-stress, naway kayo ay maliwanagan at ang stress nyo ay makatulong sa inyo para kayo pa ay mas basbasan at bendisyonan ng Diyos. Manalangin tayo na may buong pagtitiwala sa ating Ama na sa pamamagitan ni Jesus ay naghanda ng lugar sa langit para sa atin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway akayin ang mga nananampalataya sa tamang daan. Patungo sa kaharian, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga naglilingkod sa pamahalaan, naway maging mga buhay at mabisang kasangkapan sa pagbabago ng ating lipunan.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga naliligalig dahil sa mga lalaanin tungkol sa pananalapi at mga material na bagay, naway makatagpo ng kanlungan sa mapagpalang pangangalaga ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, buksan natin ang ating mga kahilingan, mga intensyon, ang ating mga hinihingi na pang-araw-araw na pangangailangan sa Diyos. Ama naming nasa langit, loobin mo na laging nakatuon ang aming mga mata sa iyong tahanan, kung saan inaasam naming manirahan sa piling mo, magpasawalang hanggan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayong mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sanbayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan, upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kung hindi tubo pa ng kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at sa katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumangon sa dating pamumuhay, sa sangkatauhan na mihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampo upang mamamana namin ang pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kay sana mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo,
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan
Pagyadyang mo kami sa lahat ng bansa. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang, ako ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga pinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang ating mga puso ay hindi po ginawa ng Diyos para tayo ay mabalisa, mag-alala at matakot. Do hindi natin maaalis at normal sa ating buhay na magkaroon tayo ng mga concern, hindi po kasalanan ang nag-aalala. Paano nagiging kasalanan? Ang pagkabalisa, ang takot, ang pag-aalala? Pag nakakalimutan natin na kasama natin ang Diyos. Kaya naman, ang pinakamagandang paraan para makayanan natin anuman ang ating mga takot sa buhay ay ang palaging magdasal. At ano ang pagdarasal? Muli, ito ay pakikipagpalitan ng puso sa Diyos. Prayer is an exchange of heart with God. Gusto niyo magkaroon ng payapang puso? Kailangan sa inyong pagdarasal, isaloob niyo ang presensya ng Diyos o itaas natin ang ating mga puso sa Panginoon. Pinagdarasal ko po sa aking birthday na ang mga balisang puso ay makaranas ng kapayapaan. Ito po ang aking simpleng hiling sa Diyos, that the Lord may continue to hear your prayers, to answer your intentions. Once again, maraming salamat po sa lahat ng nag-greet sa akin at pagpatuloy po natin ang pananalangin at pagdarasal sa bawat isa. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at kayo ay pagpalain ng Diyos sa may kapal, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Si Jesus